At dahil nga po napakadami ng nagiging not recommendable ang kanilang profile ngayon or pages, at isa na rin po ako doon mga lodi no, naging not recommendable yung aking profile kahit wala naman pong existing violation mga lodi no, or kahit wala naman pong naging violation. Kasi katulad ko mga lodi no, wala naman po akong naging violation before, at syempre wala din po akong existing violation ngayon, katulad po nung other content creator na naging not recommended yung kanilang profile kahit wala naman pong ginagawang mali or labag sa partner monetization policy mga lodi no. Ano nga ba yung maaaring dahilan? Kasi nga po naghahanap po ng kasagutan yung ating mga kapwa content creator. Kaya naman minabuti ko po na itanong to sa customer support para malinawan din po ako. At ito nga po, chinek po ng customer support yung ating account. Ito po yung kasagutan nila sa aking tanong. Ang sabi dito, in reality, whenever a profile is removed from the recommendation and has a violation, it will show on the recommendation page. So, kung halimbawa kayo ay naging not recommended, tapos may violation, ipapakita nga yun doon sa recommendation, okay? Pero kung wala po kayong nakikita, katulad ko mga lodi no, ay ito po yung maaaring isang dahilan. Ituloy natin ang pagbabasa. In your account, no, sa aking account mga lodi no, we can see that there is no violation committed and has no possible reason or has no possible violation. Okay? So, wala po akong violation mga lodi no, pero not recommendable ang aking profile. Ito na nga. For this, it appears that this is a soft limit. Soft limit lamang daw po, and we can definitely confirm that these are temporary. So mga lodi no, maaaring temporary lang itong nangyayari sa atin na not recommended profile kung isa ka rin dito at wala kang violation, at ito yung isang factor kung bakit nangyayari yan kahit wala tayong violation. One factor we could determine is that a user or a handful of users has reported or clicked on see less. So may see less po kasi mga lodi dun sa ating mga video. Ibig sabihin, ayaw mong makita yung madalas yung video ng content creator na to. Ibig sabihin mga lodi, for example, yung video ko dumaan sa iyong feed, kinilik mo yung tatlong tuldok, then kinilik mo yung see less kasi hindi mo gusto yung aking mga content mga lodi no. So yun po, maleles po na iba to sa inyong feed yung mga video ko, or more or less maaaring hindi na ipakita sa iyo no. So pero ipapakita pa rin naman siguro, pero na lang, minimal na lang, minimal. So ito na nga mga lodi no, yun yung sinasabi ni customer support. Kaya naman kung kayo po mga lodi no ay nanonood ng mga video ng kapwa natin content creator at hindi nyo nagugustuhan yung video ng mga kapwa natin content creator, skip na lang natin, okay? Dahil napakalaki po pala ng nagiging epekto nito sa mga kapwa natin kapag tayo ay nagsisiles. Okay, maaaring not recommendable or maging not recommendable ang kanilang profile kapag ito ay madalas nating ginagawa sa kanila. Okay? Kaya naman dito mga lodi, magtulungan lamang po tayo yung sa tingin natin ay hindi makakatulong sa ating kapwa. Kung ayaw man natin yung content creator na ito is skip na lamang natin yung kanilang mga video. Okay? Kaya naman mga lodi dito, kapag po kayo ay nakakakita ng mga content creator na gusto nyo tulungan, i-show more nyo po mga lodi na wag na pong isiles. I-show more nyo po, syempre, wag nyo kalimutang i-share yung video nila dahil napakalaking tulong po nito sa kanila. At dito po mga lodi no, maaaring maibalik na yung profile recommendation nyo. Syempre, sasamahan nyo po to ng sipag ng pag-upload, at syempre, tulungan po natin mga lodi no, na may share yung video ng mga kapwa natin content creator na ganito. Okay? So, I hope nagkaroon kayo ng idea kung bakit po nagkakaroon or possible na dahilan kung bakit nagkakaroon ng not recommendation ng ating profile kahit wala po tayong nilalabag na violation dito kay Facebook. Kaya naman, wag mong kalimutang i-share ang video na to mga lodi no, at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!